Oh my God! Totoo ba to? Ayun oh! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Totoo! Hindi ko expect to ha. Hindi ko expect. Oh my goodness. Hello mga stories! Welcome back sa isa na namang content sa aking channel ng stories mo. Mga stories, no? Alam nyo guys na may mga topic talaga na kahit ilang beses mo na napag-usapan, no? Hindi pa rin nauubusan ng mga controversy. At isa na dyan, no? Itong tungkol sa third eye. Okay? Well, totoo ba? Gawa-gawa lang? No? O may scientific explanation ba talaga? So, well, sa video na to, no, may binasa akong mga post sa Reddit, sa PH Horror Stories, sa Reddit to, no, sa PH Horror Stories, na sobrang nag-viral tungkol ito sa isang ate na may third eye daw. Okay? At ang mga nakikita niya, mga stories, no, kakaibang anyo, kakaibang itsura, no, nakakatakot raw talaga. Okay? So, abangan nyo yung mga buong kwento, no? Ang mga comments sa mga tao, opinion ko, at isa pang personal experience na sasabihin ko sa inyo, no? Mamaya-maya na may kinalaman sa aswang. Okay? Oo, aswang. Aswang talaga. Mga ka-stories, no? Kaya huwag kayong aalis dyan, no? Pero bago tayo magsimula, no, hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, i-subscribe niyo at i-click yung aking bell button, no? Para hindi kayo ma-miss sa mga bagong kwento. Tara! Let's do this. Simulan na natin. Let's go. Okay, so, ngayon, mga stories, no, may galing ito sa Reddit. Ito sa PH Horror Stories. Ang sabi niya sa post, no, totoo ba talaga ang third eye? Parang si ate takot na takot sa nakikita niya. Ang description dito, no, may third eye daw si ate ang mga nakikita niya. Kakaibang anyo, kakaibang itsura at nakakatakot. So, ngayon mga stories na tingnan natin sa itong video na to. Panoorin natin na. At Mikey, pag-blur nyo lang itong gawin mong blur nyo yung video, ang person to. Ito ayaw kasing ipakita sa akin, dito sa akin channel. Gusto ko protektahan siya sa kanyang identity. Okay? Dito kasi walang cover. Sa akin kasi, ayokong magkaroon ng input dito, lalo na sa channel ko. Okay? So, let's do this, no? Mga stories. Magi paano na lang pag-vlog. Okay? Let's go. Ito na siya. So, ito yung sa page or stories, no? Ito na. Maganda. Puti. Puti. Puto takot sa kanya. Hindi, nagugulat lang kasi Takot. ako. Kasi Lahat ng mga nakikita mo dito, kahit nakakatakot yung mukha o mga kulay, kaibigan yan. Mga bantay. isa pa. Saan? Ito, nasa tuhod. Ay, Dito, ano siya? Balik. Bata? Oo. Hindi mga okay, mga stories, no? Kung nakikita nyo, no, na yung nakikita nyo talagang takot na takot yung babae. Na iiyak siya, natuturo. Po, takot na takot. Naiintindihan ko yan, no? Na, so yan, may third eye daw si ate, no? Na talagang, may si ate, takot na takot yung nakikita niya. Kasi sa akin kasi, in the naked eye, wala ako nakikita. Okay? Sabi niya, may, daw, talagang, lahat daw ng mga nakikita niyan, kahit natatakot yung mukha o yung mga kulay, kaibigan niyan, mga bantay, di ba? Yan yung si ate na, mga entity, di ba? Yan yung kinakausap niya. Okay. Tingnan natin. kaibigan yan. Marami yan sila dito. Sorry. Okay lang. Yan, takot. Sasadya. Oo, okay lang. O, di naman yun sila nangaano. Okay. Yan, natatakot siya. Lalim na ako. Oo, okay lang yan. Mababait yan sila. Nakabantay kasi yan sila dito. Ang ginagawa nila, tinutulungan kami manggamot sa mga kagaya nyo. Sino yung isa nasa talig? Saan? Dito? May nakapatong? Ano tsura? Ano nakakulay? Ano Ako kinakabahan ako kay ate, no? Medyo hindi na siya normal sa akin, no? Parang natatakot, baka kasi, alam mo yun, pag pwede siyang bumigay, ayoko nga kasi mangyari sa kanya. Okay? Siguro mahina yung loob niya o mahina yung parang parang mahina yung yung patatag niya sa kanya. Hindi katulad ng iba
na let's say sa iba na may third eye na panatag siya na parang tanggap na niya. Okay, so yun, kailangan natin tutukan. Ito kasi napaka alarming na sa akin to. Tuloy. Brown. Brown? Oo. May nakikita ka bang batang babae? Opo, yun dito sa kabila maganda. Maganda, batang babae. Ano siya, nakadress? Opo, na parang fairy tale. Parang fairy tale yan. Gusto mo siya makilala? Ayoko sabihin yung pangalan eh. Oo. Maganda yan, nakikita mo sila. Huwag kang matakot sa kanila. Maganda, nakikita mo. Kaya mo ba silang kausapin? Anong hawak? Gusto mo silang kausapin? Ha? Nakikita ko. Hawak ko? Wala akong hawak. Ano hawak ko, te? May nakikita ko. Ano? Hawak dyan. Ano? Anong hawak? Ano? Meron ba? Parang puti. Puti. Shit. May nahuhuli tayo kanina sa'yo, yung umaano sa'yo. At least wala lang siya sa'yo. Yan mga yan na nakikita mo, tumulong yan para maparusahan yun. So, ang magandang balita ngayon, wala na siya. Gumaling-galing ka na, te. So, pag uwi mo, mag-ano yung pakiramdam mo niyan. Yan mga yan, wag kang matakot, tumutulong yan sila dito. Kasi kung masama, okay lang. Kung masama po yan, te, hindi sila tatagal dito, masusunog sila. Oo. Mamatay sila dito. Kung ito sa akin mga stories, no? Napapansin ko, no? Kasi parang, ano siya, yung gamit niya yung parang sunglass. Gamit yung sunglass yan. Tapos meron siyang parang camera dito. May camera siya yan. Kaya akala mo nakaganito yung parang pag mag-ano, kaya mag-vlog. Parang mag-record siya yung ganito. Hindi na eh. Ano na eh, sunglass na eh. Parang Google Lens. Sabi ko, kaibigan. Sige, tuloy. Mamatay sila dito, te. So, mga alaga yan. Kuya, dito. yung nasa bato ko. Meron ba? Meron. Baka may tinatanggal sila dyan. Ano? Ito nga ta. Pero hindi siya tao. Oo, mga elemento yan, mga yan. Siyempre, kung tao yan, di nakita natin dito. Mga elemento. Malaking mata niya. Malaki mata. Ano ba yun? Ang tanda. Alis ka na dyan, natatakot kasi ate. May tinatanggal yan dyan eh. Puti yung bukok niya dito. May tinatanggal yan sa sa'yo dyan. May tinatanggal. Kung nandiyan ka pa man. Alis ka na, natatakot na si ate. Natatakot siya. Siko po. Di, Sino yan? tinatanggal yan, te. Te, relax ka lang. May tinatanggal kasi dyan. May mga nilagay sa'yo yung ex mo. Yung ex mo, may nilagay sa'yo yung mga kung ano-ano. Tinatanggal kasi nila yan ngayon. Ang kaibahan lang sa'yo, nakikita mo sila. Yung ibang mga ginagamot namin, hindi nila nakikita. Ang sa'yo, nakikita mo. Okay, so mga stories, no, napapansin ko, no, talagang may sabi niya, may nalilagay siya ng ex niya, no. Yung ex niya, yun yung may nalilagay sa kung ano-ano, tinatanggal niya yan ngayon, no. Talagang yung, no, ang kaibahan niyang sa kanya, no, nakikita mo sila. Yung ibang ginagamot natin, hindi nila nakikita. Ang sa'yo, nakikita niya, no. Okay. Yung sa kanya kasi nakikita niya eh. Kaya doon, no, at talagang, sabi daw, yung sabi ng healer, na babayad daw sila. Nakabantay sila dito. At tinutulungan daw, tinutulungan daw, no, magamot yung mga kagaya niya. Okay. So, para mayroon siyang kasama. Okay. Sabi niya, huwag daw matakot, nakikita, na parang may nakita mo dito, kung natatakot yung mukha, yung may kulay, kaibigan niya, may mga pambantay kumbaga. Okay? So, yun yung nakikita, base sa nakikita din sa video na to. Okay? So, doon sa mga sa atin, kung kahit takot, sabi niya, sige, huwag lang, okay? Yan naman, nabasahin natin yung mga comments sa mga netizens sa mga Reddit, no? Guys, magkakaiba ang opinion dito. Magkakaiba siya. Meron naniniwala, meron hindi, at iba nagdududa. So, natin, basahin na lang natin. Ito galing itong sa isa, no? Sabi niya, clairvoyance is fun and speculative, but mental health issues like psychosis and schizo are real and have been tested.
Ito yung reply niya, no? Yeah, and it's real for them. So, it's traumatizing pa rin since they believe it. Ito yung reply niya dito. Sabi niya, I agree when people show their clairvoyant, I don't usually dismiss them because I know from them. It is very true. It only becomes an issue for me if they know it isn't true and still exploits others for money. Clairvoyance is a cool idea. Being able to see paranormal things is amazing and fun to hear. It's only a problem if clairvoyants are distressed by what they see because clearly where they need help and shouldn't be exploited any further. Keep feeding them supernatural ideas, but then will become distressed even more. Ito yung pinakamatapang itong statement. Sabi niya dito, I can diagnose the woman from the video. So I don't know whatever this is clairvoyance, clairvoyance, psychosis, and or another medical issue. My concern is that she appears genuine distress when someone is terrified by things they see or hear. Repeatedly framing those experiences as supernatural can reinforce the fear instead of helping them feel safe. The experience may feel completely real to her, but she deserves calm support and assessment from a qualified mental health professional, not exploited for content. See? Mabigat yan, mga stories, mabigat to talaga, no? Ito yung galing ito sa, ito naman na nag-comment sa niya. Alam nyo, people with third eye don't react like that kasi sanay na sa nakikita. Wala nang natatakot ng sobra. See? Kaya baka sakit yan kay ate at need ma-address. Yun niya. Kaya yung anak ko, mamaya may toss ako dyan. Okay? Mamaya. May, kasi yung aking may kilala ko yung may third eye din. Okay? Mamaya. After the may opinion ako yan. So, sabi niya dito, ito isang comment, sabi niya, actually, natatakot pa rin sila. I only know one person who did and she didn't brag about it. Sabi pa nga niya, naiirita daw siya at nabibigla pa rin. Artist rin yun, so ginuguhit niya yung nakikita niya minsan. Yung pinaka nakakatakot niyang pinakita na guhit is sunog na entity sa isang retreat room na nakatitig daw sa kanya sa corner ng room. Di siya nakatulog ng maayos sa takot buong gabi ng retreat. Tao lang naman din sila. So, natatakot pa rin. Okay. So, ito next naman yung comment. Sabi niya, this is true. Nung nag-video call kami ng ex ko dati, I saw a third hand that looked like from a dead person. I was shocked at first, pero nung nagtuloy-tuloy na siya, like seeing white figures staring at me, then runs away kapag palapit na ako. Then doon sa dati kong company na may Century Makati, nung ako lang mag-isa around 8:30 p.m. I saw a shadow eating the light and on one of the light bulbs in our office. Chill lang reaction ko and back to work. Ngayon, wala na masyado. Okay, sige. At saka finally, ito galing isang comment. Sabi niya, for the views lang naman kasi ang mga ragayan nito. Just like yung mga YouTuber. Pinoy, Indonesia, o tsaka Bangladesh. Na mga ghost hunter puno at naka-livestream sa isang haunted na lugar. Na madilim na may biglang susulpot na white lady tapos sa bulan nila. Halatang scripted pero ang daming views at engagement kahit puro pequeños naman. Okay. Ngayon mga stories, ito yung hinihintay nyo, ang aking opinion. Tapos isusulit ko yung aking thoughts ko dito. At diretso ako lang dito, walang sugarcoating dito. Una, ang mismong video, yung ginawa itong hilan na to. Tingnan nyo guys,
ang healer sa video. Play mo ulit, Marky, yung pero i-mute mo na lang. Tapos binag mo ulit. Sa pag-aalisa ko lang dito, kung totoo man na may kakayahan si ate na makakita ng mga entity, ang problema ko kasi dito is bakit ini-expose siya sa camera. Kaya ako binablurred yan eh. Kasi kahit sabihin natin yan, client mo yan or something, private person kasi to. Kasi bakit bakit kinunan ng video at ilalabas sa social media? Kung talagang tutulong ka sa tao, hindi mo kailangan ng camera para gawin yan. Hindi mo kailangan ng audience. Hindi mo kailangan ng views and likes. Kung totoo man yung third eye na yan, kung totoo man ang healing, dapat private yan. Sigurado yun, hindi yung content. Okay? At saka napansin niyo ba sa video, si ate takot na takot, nanginginig, nababagabag, di ba? At ano ang ginawa ng healer? Oh, okay lang. Huwag kang matakot. Kasi pero patuloy siyang session habang nag-record eh. Parang, bro, off mo yung camera. Tulungan mo muna si ate. Priority ba yung healing or yung engagement? Kaya, pangalawa, sa issue ng third eye kontra, sa issue ng third eye kontra mental health. Mga stories, I'll be honest with you. Hindi ko dinidismiss ang third eye. Okay? Bilang isang Pilipino, katulad ko, lumaki tayo sa mga kwento ng mga lola natin, yung mga yaya natin na puro superstitious, ganyan, yung mga kapitbahay, yung mga kala mo totoo, ganyan. Yung mga kapitbahay, mga kaklase, mga bagay-bagay talagang hindi napapaliwanag ng science, at least, hindi pa ngayon. Okay? Pero at the same time, hindi din natin basta-basta i-dismiss ang mental health. Kasi ang totoo, mga stories, kasi ang totoo dito, ang psychosis at schizophrenia, ang anxiety disorders. Okay? Lahat ng mga yan, totoo. Na-documented yan, na-study, may treatment yun. Okay? So, kaya ang tanong ko sa dito, bakit kailangan isa lang ang sagot? Bakit hindi pwedeng i-explore pareho? Bakit hindi pwedeng sabihin, ate, respetuhin natin ang experience mo. Pero at the same time, magpatingin ka rin sa mental health, okay? Yung sa mga mental health professional. Para sure tayo. Para safe ka. Okay? Ang problem kasi dito kapag sinabing third eye lang agad, hindi nagsisik ng professional help, delikado yun. Kasi paano kung may underlying condition para si ate na nangangailangan ng gamot, ng therapy, ng proper diagnosis. Tapos, anong ginagawa? Pinapaupo lang siya sa sinasabing kaibigan lang yun, huwag kang matakot. At ang mas delikado pa dito, kasi ginagamit mo siya for content, para sa views, para sa engagement. Yan ang ayaw ko dito. Pangatlo, sa mga comments, sabi niya, ito tama si dito, yung isang comment dito, na punto niya, balance. Hindi niya dinidismiss ang clairvoyance, Pero malinaw siya nagsabi na kung ang tao ay distressed, kailangan niya ng tulong ng professional, hindi yung exploitation. Di ba? At yung sinasabi nito itong isang comment, ng mga taong may third ay hindi na nakakatakot. May punto siya. Pero tama din yung isa na may tao pa rin, tayo pa rin sila, nabigla pa rin, natatakot pa rin. Hindi dahil may third eye ka, robot ka na, may emotion ka pa rin. Ito rin sa isa, sabi niya, may experience niya, sabi ang totoo, at ang maganda, chill siya, hindi siya nagpapanik. Kanya-kanyang experience yan, at kanya-kanyang paraan ng pagkuko, di ba? Ito naman yung isa, sabi niya, ang bro naman, diretso, sabi niya, for the views lang, scripted, pekendos, di ba? At alam niyo, mga stories, may punto siya dito. Kasi ang daming content ngayon na ginagawang entertainment at paranormal. Okay? At yung mga mapanganib doon yung mga
taong totoong nangangailangan ng tulong, dus mababaon pa lalo sa takot kasi pinababalidate yung fear nila imbes na tulungan sila, 'di ba? At ang bottom line ko dito mga stories, no, kung may kakilala kayo na nagsasabing third eye sila, no, at nakikita ng mga bagay na hindi nyo nakikita, no, huwag nyo silang pagtatawanan. Huwag mo sila pagtatawanin, no, at huwag nyo silang i-exploit. Okay? Pakinggan nyo sila. Respetuhin nyo ang experience nila. Pero sabihin nyo rin siya ng maayos. Pre, para magpatingin tayo para sure tayo na okay na. Okay? Kung okay ka. Okay? Walang masama sa pagpapatingin. Walang masama sa paghahanap ng tamang sagot. Ang masama lang ay kapag pinagkikitaan mo lang yung takot sa iba. Okay? So, ngayon, ito yung mga stories. Ito yung sinasabi kong kinukwento ko sa inyo. Ito yung personal experience ko dito, no? Noon, yung bio ko is around 2003, 2004. Basta yung, buntis kasi yung ate ko. Dito na, natutulog. Dito mismo yung bio ko. Eh, ito kasi second floor to. Nasa ground floor. Sa head. Okay. Alam niyo ba anong ginawa ng since natutulog yan, habang natutulog yung ate ko, yung bayaw ko naman, kasi, anong ginagawa yung bayaw ko? Nagbabalot siya ng 3 bawang. 3 bawang, ha? Nagbabalot siya ng 3 bawang. Nilalagay sa, lubaran niya, ganun, no? Nilalagay sa latito. Yung latito. Yung parang mungkok na, mangkok na yung gano'n. Tapos, ilalagay yung 3 bawang na nakabalat na. Tapos, ilalagay dito sa, tabi. Kasi, dito. Pag bago matulog sa gabi, ilalagay niya yan. Para daw protection. Kumbaga, protection daw. Alam niyo mga stories na napansin ko yan sa isang gabi. Sa labas ng bahay namin, may isang matanda na nakatayo lang doon. Nagmamasid, nakatingin sa tapat ng bahay namin. Kahit kahit umaga pa yan. Nagmamasid. Hindi siya makaano. Yung pala, sabi ng bayaw ko, aswang yun. Hindi ko na sasabihin kung sino yung maganda. Kasi una, wala pang camera ba, hindi pa uso yung dashcam, CCTV, yung mga smartphone na may HD camera, yung katulad nito. Hindi pa uso nito. Pangalawa, napansin ko lang yung mga tao na yun pero hindi ko, hindi tingnan yung diretso sa mata. Ayoko. Okay? Kaya napapansin ko yun. Namamasid dyan doon sa tapat ng bahay namin. Napapansin ko yun. Ayoko tingnan yung mata sa mata. Ayoko. Tsaka alam niyo naman yun di ba? Hindi ko tinitingnan yung diretso ng mata ng ganun. Kasi alam nyo, pag tumingin ka, parang parang iimbitahan mo na ayaw natin yun. Diba? Kaya yung 3 bawang ang tabi ng, yung tabi ng ate ko, naniniwala ko may dahilan yun. Okay? Hindi lang basta pamahihin. May protection na nangyayari doon at hindi natin nakikita. Okay? At yun ang punto ko. At saka may mga bagay na hindi natin mapaliwanag. At okay lang yun. Hindi lahat ng bagay sa mundong ito kailangan may scientific explanation agad. Pero, at ito ang laging dagdag ko dito, hindi rin natin i-dismiss ang anghang, no? Hindi ko dinidismiss yun agad. Pagsamahin natin at i-balance natin. Okay? So mga stories, ito yung ko dito, final thoughts ko. Isa, ang third eye, naniniwala naman tayo o hindi, okay? Real ang experience para sa mga taong nakaka-experience niya. Huwag nating basta-basta i-dismiss. Pero huwag nating i-romanticize o gawing content na walang pag-iingat o walang naman paintulad sa mga clients mo. Okay? Dalawa, yung mga isang tao na distress na nakikita niya, tulungan mo siya. Hindi yung i-record nyo, i-upload sa YouTube, ilalagay sa Facebook, TikTok, para dumami yung views for engagement. Hindi yung tulong. Exploitation ginagawa mo, men. Exploitation yan. Pangatlo, ito, pwede ka ma-exist ng spiritual,
scientific. No? Pwedeng magka-exist yung spiritual at ang scientific. Pwedeng totoo yung third eye at pwedeng rin may mental health concern. Okay? Hindi sila magka-exclusive. Okay? Kaya huwag tayo pumili ng isa lang. I-explore natin pareho para sa kapakanan ng taong nangangailangan. At saka apat, no, sa mga gumagawa ng content ng ganito, no, mga healer o spiritual practitioners na nagre-record ng session, tanungin niyo yung mga sarili niyo. Para kanino ba talaga to? Para sa taong tinutulungan niyo o yung para sa views niyo? Kasi kung para sa views, hindi kayo healer eh. Kaya kayo ay content creator na gumagamit ng ibang tao. Diba? Mabigat man yung sinabi ko, pero kailangan sabihin yan. Kasi, mga story, kasi ang mga ka-stories ko deserving kayo ng matinong usapan. Hindi yung takutan lang dito. Okay? Yun lang masasabi ko. Yun salamat sa panonood at pakikinig, no? Kung nagustuhan niyo yung mga video na to, and don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click notification button sa ating baba, no? Comment kayo sa baba, no? Naniniwala kayo sa mga third eye? May experience ba kayo? O sa tingin nyo, scripted lang mga ganitong video, no? Gusto ko marinig yung mga sa inyo. Comment down below sa baba. As always, thank you so much. Thank you. As always, mga stories. Thank you and have a great never-ending stories. Bye!